Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng Galiman na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang salita ni Jesus ang hahatol. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talatang 44 hanggang 48. Ito po ang mensahe. At malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung napakinggan ni man ang aking salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Mayahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap ng aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang hahatol sa kanya sa huling araw. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin kayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At ang alimpamang utos tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talatang 13. Ito ang mensahe. Huwag kayong humatol sa isa't isa. Salip, ipasaya natin huwag maging dahilan o sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Pagpatuloy po natin sa taga-Galatia, Kabanata 6, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani, kundi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 25, talatang 41 hanggang 46. Ito po yung mensahe. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin. Mga sinumpa kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niya pinakain. Ako'y nauuhaw, hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi niyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi niyo pinarampan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, naging isang dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit, nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang mga pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan, itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ito po ang mensahe at salita
ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo at banal na Espiritu Santo. Ating pamasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, kainin ng banal na Espiritu Santo at ang banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po din sa tema na ang salita ni Jesus ang hahatol. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayong lahat ay sasailalim sa isang paghatol. Tayong lahat ay mayroong, ang Diyos ay mayroong itinakda na paghatol pagdating utak ng panahon. Ngayon, sa paghatol na yan ay tayong lahat ay paano huhusgahan. Ang sabi ng Panginoon Diyos, tayo ay huhusgahan sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo doon sa mga salita na kanyang inihayag sa atin. So yung mabuting balita, yung inihayag niya rito, itong ating binabahagi sa inyo, iyan ang ihahatol at magiging basihan ng ating banal na Panginoon Diyos sa paghatol na gagawin niya mula sa Panginoong Jesucristo. So pag sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa paghatol na gagawin nila ng banal na Panginoon Diyos ay ito ang basihan ng paghatol, yung mabuting balita, yung inihayag ng ating banal na Panginoong Jesucristo kung paano tayo mamumuhay na mayroong kaligtasang spiritual. Yan, ganyan tayo hatulan, ganyan tayo ginagabayan mula sa pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa itinakda na pag-uupo. So ngayon, yan ay tayo ay hahatulan ng banal na Panginoon Diyos dyan sa mga salitang ipagdating ng takdang panahon. At kinakailangan tayo ay mamuhay ayon dito. Paano? So mamuhay tayo ng maka-spiritual. So ang inihayag ng Panginoon Jesucristo rito, siya ay ang pangangaral na iminolve niya sa ating puso at isipan na kung paano tayo mamumuhay tayo maka-spiritual para namumuhay ka doon sa kalangitan. So ganun na inihahanda ng banal na Panginoon Diyos yung mga tao sa pamumuhay ng isugo ang Panginoon Jesucristo. At siyempre siya ay naging pagpapatawad para sa lahat. At paano tayo mamumuhay sa pamamagitan ng maka-spiritual na pamumuhay. Kagaya ng ang mga tao na maliligtas ay kinakailangan ni kayo mamumuhay na mayroong pag-ibig. So kung i-extract mo yung pag-ibig, dapat ikaw ay matuwid, magpapila ng kapayapaan, mabait, mahinaw, etc. Hindi ka gagawa ng masama. So, yung matuwid, yung may pag-ibig, hindi gumagawa, hindi nakalalabag ng masama. So, sa halip, ay yan ay isang particular na dapat ay sinasabuhay ng isang taong magkakaroon ng kaligtasan kapag ganyan yung pamumuhay na isang buhay na makatawag matuwid ka yan. At ikaw ay dapat ay matulungin sa ating kapwa. Sapagkat kung ano ang pagkapwa natin, ay ganoon din ang ginagawa natin sa banal na Panginoon Jesucristo o banal na Panginoon Diyos. Kapag tayo ay gumawa ng hindi mabuti sa kapwa, ginagawa natin na masama ay ang ating banal na Panginoon Diyos. Kaya in some particular dito, na sinabi ng ating banal na Panginoon Jesucristo, pagdating na ano ba yung mga dapat nating mga pag-uugali sa pakikipagkapwa-tao. Simple, kung paano tayo maging mabuti, matuwid, o mabait ay, halimbawa, kapag mayroong nangangailangan, tutulungan natin sila. Sa pangunahin na yung pagtulong ay isa sa mga bagay na kalugod-lugod sa ating mananalig. Yung pagmamahal, dapat ikaw ay bukan na makatutulong sa iyong kapwa-tao. At ito yung malimuyang na isa ating mga Panginoon at naging kalugod-lugod ka kapag ikaw ay matuwid at ikaw ay matulungin o ikaw may pag-ibig at matulungin. Halimbawa, mayroong nagugutom, tulungan mo kumain. Mayroong walang maisuot na damit, tutulungan mo sa mga ganun mga bagay ng mga mabubuting pagkapwa-tao sa mga nangangailangan. So kapag nagawa mo yun, yung mga ganun ka makipagkapwa-tao, ikaw ay mayroong malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual. Doon ka hahatol. Siyempre, kapag ikaw ay nag-ibayo ay sa makalaman na bumuhay, pinahihiran mo yung iyong ano ba yung makalaman, ikaw ay mahilig sa mga
mahilig ka sa material na bagay, ikaw ay masamang ugali, magagalitin, ikaw ay gumagawa ng di mabuti, nilalabag mo yung puro ka magagawa ng masama, yan, ikaw ay masamang manalita, yung mga ganun mga bagay. So, kung ikaw ay ganyan kung ikaw ay nagpapairal at ang pinairal mo ay yung makalaman, ay ikaw ay mayabang, mga ganun, ay ikaw ay papasa apoy ng impyerno kapag ganoon yung iyong mga pangugalit. Sa kaya wag tayong maging makalaman. So, tinuturuan tayo na huwag natin pairalin yung makalaman tayo. Player natin kung ano yung nagpunin na nararamdaman natin ay yung paggawa ng hindi mabuti. Yan, na tayo ay tayo maparusahan pagdating ng tatlong banal, tayo mapapahamak. Yung mauwi sa kamatayan, spiritual at practical, kapag tayo ay nagpairal nung makalaman natin kung buhay yan. Kaya yan ang mabigat doon. Halimbawa, lumalabag ka sa mata, so maaari ka mapahamak through the suppression of the government. Kung ikaw ay gusto mo magkamal ka ng yaman, ang ginawa mo sa pamamagitan ng masamang gawain. So, the government will suppress you at maaari ka mapahamak. Maaaring yan ay kamatay mo at lalong-lalo na sa maka-spiritual. Kapag ikayan mo, pumapatay ka ng tao, gano'n ang krimen. So, ikaw ay nakalaan agad. Ikaw agad may kaparusahang kamatayan kung gano'ng kabibigat yung mga krimen o kasama na ginagawa mo. Ngayon, kaya kinakailangan ay kung paano mo napakabigat ang mga dapat mong gawin para yung anumang nagawa mo kasamaan na mayroong spiritual na kamatayan ay mapagbigyan ka pa na makapagsisik, makapagbago. Pero kung ikaw ay mag-ibayo nga sa pagmakalaman na pamumuhay, ay mamamatay tao, ikaw ay magagawa ng masama. So mapapahama ka, ikaw ay mapaparusahan ng kamatayan spiritual pagdating ng taktang panahon. So ganyan, instead na ikaw ay naging matulungin, instead na ikaw ay gumagawa ng masama, instead na ikaw ay gumawa ng masama, naging matulungin, mapagmahal ka sa kapwa-tao. So mga ganun mga bagay kayo mahusay may pagkapwa-tao. So ganun mo minamahal ang banal na Panginoon Diyos kung sinusunod mo yung kanyang mga salita. Kung ikaw ay namumuhay ayon sa salita ng banal na Panginoon Diyos, ayon sa kalooban, ganun mo kamahal ang banal na Panginoon Diyos at napapaidanin ka sa kanya bilang manlalalang ng bilang sa ating lahat at sa nais niya na bilang lumalang at bilang ating Panginoon at Hari at punong tagapamahala ng lahat na dapat tayo ay mapapaidalim sa Kanya. Sapat kailangan natin na tayo ay mayroong tagapamahala sa lahat. Hindi ba sa nila lang? Kaya tayo ay ginabay naman ng Panginoon. Sapagkat sa pamumuhay natin, kaya may gobyerno, namumuhay ng hindi mabuti yung bawat isa. Tayo naman ng Panginoon Diyos niya. Tayo ay gusto niya na doon sa itinakda niya, tayo yung mga pamuhay yung malitas ng mahusay na pamumuhay. Kaya tayo ay sumunod sa inihayag ng banal na Panginoon Kristo upang hindi tayo mahatulan mula dito sa inihayag ng banal na Panginoon Kristo. Kaya gawin natin yan sa pang-araw-araw na bumuhay. Kaya ilalamang ito sa ating mga nabanggit na dapat ay ating mabuti pakinggan ang mabuting balita na sa ating pagbahagi at iba't ibang pagbabahagi ng mga sinugo at mga tilagan ng Panginoon lalong-lalo na sa simbahan. Kanilang gabay, dapat palagi natin susundin yan upang tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual sapagkat kung hindi natin masusunod yung buting balita ay yan ay hahatol sa atin pagdating ng takdang panahon. So yun, muli sana nagabayan na naman kayo ng Bible Lives Promotion sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. At pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Yan. At muli sana ay kayo ay nagabayan na naman at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasang spiritual. Yan. Sa ating pagbahagi ng
mabuting balita. Patuloy natin pakinggan ito upang tayo ay lumago ang ating kaalamang spiritual at tayo ay magkaroon ng mas malaking pag-asa sa ating pamumuhay, sa ating gawang mabuti para tayo ay maligtas. At tayo ay patuloy na nanampalataya ng paggabay ng ating banal na Panginoong Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, gayon din ang banal na Santa Maria. Yan. Tayo patuloy niyang gabayan ng kanyang kaliwanagan at pagmimilagro sa ating pamabahagi ng mabuting balita ay ating mahikayat at mabuklod sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Sa lahat ay inyong pakinggan ang mabuting balita sapagkat dito sa ating binahagi sa inyo ang salita ng Panginoon Jesucristo ang hahatol sa atin. Yan. At tayo magpasalamat kung tayo nagagabayan upang tayo ay patuloy na umigting ang ating paniniwala sa ating banal na Panginoon. At higit sa lahat ay paniwalaan natin ang gabay ng mabuting balita para tayo ay maligtasan sa Panginoon. At doon sa interfaith unity, maliwanagan yung bawat mga reliyon. At tayo ay patuloy na magkaisa sa interfaith unity. At hindi tayo nagkakaroon ng hindi magkakaunawaan, sigalutan na nauwi sa karahasan at digmaan. Bagkus, yung mga nanampalataya, hindi nanampalataya, iba't iba pa nanampalataya, kakaisa tayo sa interfaith unity. Inuunawa natin yung ating mga maiwasan yung hate crimes, yung mga iba't ibang mga hindi mabubuting mga ugnayan. Bagkus, tayo ay makagagabay ng pagkakaisa, kapayapaan, kaunlaran at matibay na pamilya, lipunan, bansa, yan. At buong mundo, yan. At muli din sa CBCP and Vatican Church, kayo ay patuloy na maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbukulorin yung sangkatauhan sa pananampalataya mula ba sa Pilipinas, sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon Jesucristo at Banal na Espiritu Santo. Yan. At sa ating munting kakayanan ay naway patuloy tayong gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo ng kanyang kapangyarihan at pagpapala mula sa banal na pagkabay ng banal na Santa Maria, pagsugo at paggabay ng banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at pagmimilagro upang kayo patuloy natin mahikayat mapagbukulod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuti balita. At sa mga kapamalaan, bilang lingkod ng Diyos sa paggabay sa kapamalaan, hindi lang sa lahat, ay partikular sa pamalaan ay kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria. At kayo ay mamahalan ng mabuti, matubig. Tugunin niyo yung karapatang ng tao at iwasan niyo yung inyong iwasan niyo yung baka yung mga pang-abuso o makagawa ng hindi mabuti sa inyong pamamahala. Sa gayon makikinabang ang inyong mamamayan at sila yung makapamumuhay na mawalad at mapayapa. At sila yung mga pananampalataya sa Panginoon Diyos under your protection. At yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. So muli ay ang kaliwanagan at pumapala at proteksyon ng ating banal na Panginoon Diyos ay sumating lahat at sama-sama nating pairalin ang mabuting balita at tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual at mamuhay tayo ng mabuti at mapayapa. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.